Hindi lang mga palyadong proyekto kontra baha ang pinuna ng COA sa 2024 audit report nito sa DPWH. Meron din umanong mga accomplishment report na pineke dahil hindi naman talaga natapos ang mga proyekto. At may mga hindi siningil ng penalty kahit delayed ang mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. May mga proyektong palyado, pinekeng accomplishment reports at hindi paniningil ng penalties sa contractors. Ito ang findings ng Commission on Audit sa pinakahuling audit report nito sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2024. Hindi lamang para sa mga flood control projects, kundi pati sa ibang uri ng istruktura gaya ng kalsada, school buildings, tulay at iba pa. Sa 747 infrastructure projects ng DPWH, nakita ng COA na hindi nasunod ang mga probisyon sa kontrata dahil kulang sa pangangasiwa at pagbabantay. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito nasa halos 6.5 billion pesos. Pinuna ng COA ang mga structural defect gaya ng cracks, paggamit ng substandard na materyales at iba pa. Sa mga locally funded projects tulad ng mga farm-to-market road at school building, nakita ng COA na hindi na ipatupad o hindi maayos ang pagpapatupad ng mahigit 2,500 projects na may kabuang halaga na mahigit 138 billion pesos. Sabi nito, dahil sa mga technical defects at deficiencies ng mga proyektong ito, maaaring makompromiso ang kaligtasan ng publiko. Kung hindi raw ito agad kukumpunihin, maaaring mas masira kaya masasayang ang pondo ng bayan. Pinuna rin sa COA report ang mga pekeng accomplishment report sa DPWH Region 4B, 6, 10 at Cordillera Administrative Region. May nakitang halos 2 billion pesos na halaga ng mga proyekto na idineklara ng 100% completed kahit na hindi pa ito tapos o kaya ay may depekto ang proyekto. Sa kabila nito, nabayaran ng buo ang kontraktor ng 48 proyekto ng mahigit 2 bilyong piso. Naka-highlight din sa report ng COA ang mahigit 1.5 billion pesos na advance sa mga kontraktor na hindi na nabawi kahit kumpleto na ang proyekto, tinapos o tatapusin na ang kontrata. Sa ilalim ng batas, kung bigo ang supplier na ipatupad kung ano ang nasa kontrata sa kabila ng time extension, maaari na itong patawan ng penalty. Pero nakita ng COA na marami sa mga contractor ng DPWH projects ang hindi rin pinatawan ng liquidated damages kahit lagpas na sa 1,000 araw ang delay. Ang iba naman, mas mababa pa ang penalty sa dapat na halagang siningil sa supplier o contractor. Sa tugon ng DPWH, sinabi nitong may 450 billion pesos para sa halos 11,000 na infrastructure projects na hindi pinanukala ng DPWH at sumulpot na lang sa General Appropriations Act pagdaan sa Kongreso. Ito raw ang dahilan kung bakit limitado ang kanilang kahandaan para ipatupad ang mga proyekto. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang nakaupong kalihim noong panahong sakop ng COA audit report. Para naman kay kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan talagang maayos ang budget process at matiyak na may plano at kailangan ng proyekto bago ito paglaanan ng budget. Yun talaga ang punot dulo nun eh. Kung magiging stricto tayo na kailangan ang mga project para mapondohan ito sa budget, kailangan kasama sa mga plano ng mga probinsya, ng mga region. Kailangan ang mga proyekto, kailangan yan ng masusing mga pag-aaral. Yun ang magiging solusyon para hindi na maulit yung nakita natin. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.